Check, check. Anyway, gala, may adlaw ka natong tanan. Data karon diri sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental, ug ato nga magauban. Ang ato ang Mayor Godwin Adumon, labi na, no, sa laing term nga pag-alaga diri, labi na sa mga katawhan diri sa Plaridel, Misamis Occidental. Mayor, mayong adlaw kanimo. Maing awan na Brad, maing adlaw sa tanan no. Labi na sa ato ang radio station sa DXDD, Sami City. No, salamat sa inyong paghapit diri sa atong lungsod. O Mayor, by the way, no, kumusta and labi na karon sa imong sa laing term nga pagserbisyo nimo sa mga katawhan o sa mga priority nimo programs and nga makahatag og kayuhan labi na sa imong mga constituents. well, first nagsugod ta sa ato ang unang adlaw sa second term na to being the mayor of the newly elected mayor of Plaridel no. Last July 1 right after also sa ato ang ipahigayon kauban sa atong halandong Governor Henry Waminal o sa atong mga kongresista. Pasalamat sa Ginoo tulo na ang ato ang representante Congressman Henry Waminal Jr. isip nagrepresentar sa Asenso Pinoy, Congressman Jason Almonte o Congressman Ando Waminal. So gwapo kayo kay doon nagi panaghiusa og pagtambayayungay. No, so una atong gihimo ang misa pasalamat gyud ta. So of all the activities nga atong gihuna-una kana gyung pagpasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga grasya nga nadawat nato og sa kaayo right after usab sa gipahigayon nga election no last May 12 no. So munang giuna nato ang sa kuan pa og si Mayor Ben kanama pa una gyud ang Ginoo. So una ang ato ang pasalamat instead of having an inaugural session nga gipahigayon nato nga gustong ipahigayon unta atong July 1 so atong gi-postpone nga ang inaugural session will be on Monday July 7 no. Aron mahatagan og importansya and at the same time katong gihimo nato nga Thanksgiving Mass it was atong gi-coordinate sa ato sa mga kura paroko diri sa atong lungsod sa San Nicolas si Father Justoni Gonzaga. Pero ang main celebrant atong gi-invite nato si Father Edward Tabada. Pero gwapo kay to kay atong gi-invite nato nga mo mo assess sa ato ang misa ang 5 Emers Band. No nga kanabang gusto nako nga kung sa kuan pa murag lami kayo paminawon, maayo kay ang kanta, maayo pa ang misa, dungagan pa sa mura ba kang gibayaw ka sa kuan ba? Sa langit. Sa langit. Sa nindot kayo. Papo kay na mo na tong iunan pero atong gikuan lang nato nga especially Plaridel is now reclassified by the Department of Finance as from a third-class municipality to a first-class municipality among all local governments, especially municipalities of the province of Misamis Occidental. So dako kay nung pasalamat to sa pro. It is a big challenge also nga na-reclassify ta. Then what's in it being a first class? No, so kung mahimo pa ang ato ang serbisyo kinahanglan pag first class pod. First class Kay, ito. ano ka, first class ka. First class No, so municipality naman. first class municipality. So daghan ta og tan-aw karon. That is why atong ipadayon ang ipadayon nato kaning pa-certify as an ISO certification. Meaning atong gitanaw ang quality management services nga mahatag nato sa katawhan nato sa lungsod sa Plaridel, no? So moingon sila sa may purpose ana nga kuan kay kung mahimo pa ang ISO kung mahimo ang tanan nga mga sistema o proseso ato gayud na siyang mahatagan og importansya kay sama sa usab nga atong hatagan og importansya ang katawhan nga nagkinahanglan sa atong serbisyo. Just like for example, kani imuha pag ato adiri ng opisina, butang na lang nato na improve ni siya, dili ba na ingon nga gipanghinambog nato nga before tingali lahi. Pero karon makita nimo na siya and then ang ato usab nga receiving reception hall diha sa gawas, it's air conditioner at the same time
naatay unlimited coffee and atong from time to time naatay panbisaya, cookies o guban pa para mahatagan gyud nato og importansya ang nagtagad kay kasagaran ra ba sa mga anhidiri ay mga problema, no? So mo na mga angay natong pagatan-awon usab nato nga at least makuha-kuhaan ang ilahan na lang pag-anhi sa maayo natong pagserbisyo. Mahupay-hupayan na lang. Mao pa yung bayan kay kasagaran wa matali mo anhi diri nga magdala kanunay og maayong balita kasagaran man gyud mga problema man gyud, no? So diha nato matan-aw nato. So sa edukasyon, well, klaro man kaayo nga ang suporta nato sa education sector sa pag onboard pa lang nato in 2022 grabe na, no? Grabe gyud ang atong suporta. Even magani kung moingon ta nga ang Misamis Occidental himong champion sa turing sa Namra, di ba? Pag pinakadaghan og medalya nga nakuha. That is why kani usab nga gihimo nato karon nga one of its kind, a modern Ascenso Plaridel Sports Center. It's a rubberized. And moingon ta nga well, other than Tangob and Orqueta nga adunay rubberized nga oval, kita usab bisan og munisipyo ra kita ato nang napatuman pinag gisugda na sa paglingkod nato kay tanaw nato nga kung interesado ta ang atong mga kabataan kana bitawng ma-develop nato dili lang panahon sa dunay sports meet like mga event kung dili it should be a year-round development, sports development. So it's just like a sports academy, no? So mo na itong ginatanaw na to, it should be a year-round rather than magdula lang ta or mag-practice lang ta panahon sa kunduna na hapit na. Ganun sa may performance nato na compared sa uban, no? So dako kay ni siya og kabahin sa ato usab nga pagpalambo sa ato ang sports nga mga programa. Well, sa infrastruktura usab sa health, other than ang ato ang rural health unit, kaya doon naman tayo, duha ka mga doctors, tungod kay ang ato ang population is more than 40,000 man. So it should have 2 doctors, kaya at least ang usa ka doctor, 20,000 ang iyang portfolio. Kung sa kuan pa mo binadala. So natay usa doctor to the barrio, na-assign usab nato diri. So duha sila, Dr. Lovinisoy and Dr. Dining nga na ning kuan itong doktor sa Dr. Montejo, Jelly Montejo, no? So aside nga aduna usab kita community hospital, it's still an infirmary, but ang ato usab nato diya nga nahimo tang flagship part of the flagship program of the Secretary of Health, Secretary Ted Herbosa sa iyang bukas, meaning bagong urgent care and ambulatory services. Diin atong partner ang DOH nya ang hospital sa DOH diri kanang Mars Medical Center. So mao na siya ang ato ang DOH hospital. So karon kada adlaw na ay gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes nga mga espesyalistang doktor nga gikan sa Mars nga mo-duty diri. It's free, no? Libre nga pagpanambal aside nga naatay hospital diri. So naatay bukas bagong urgent care and ambulatory service nga team gikan sa Mars Medical Center. Nako pasalamat usab ni ana nga naaprubahan kita sa tibuok Mindanao. I think it is only numbering of 5 man tingali ang ato adiha nya usa na ta sa naay bukas center. Ang sagingon pa nila ang atong bukas center karon moabot nag almost I think abot na bata mga 8,000 patients nga atong natanaw. Pero dili lang diri sa Plaridel. So, It's naigikan sa Baliangaw, Kalamba, sa Pangdalaga, or as far as Concepcion or Lupisay na. Kaya mura ba taog, na-cluster mong guta. So, mo na gitan-out tingali po. We are 1 hour, more than an hour from Mars, ninaata diri. So, mo nang nabutang na siya. So, advantage nga nandugan ang ato mga specialist. From time to time, may mga surgeon, na pedya, na OB, na dentist, family, ng mga espesyalistang doctor sa medisina, no? Sila. Especially, very active ang atong team leader niya, si Dr. Annabel Fuentes, nga maogi nagdala. So, pasalamat usab ako sa previous usab nato nga Chief of Hospital sa Mars last year, kaya nasugdan man na nato si Dr.
Dr. Bingo, Dr. Jesus Martin Santiangco nga mao gyud kanato, and then karon si Dr. Jen Orbistondo, no, kuan. And then last week diri ang atong team usab sa Mars, sila Sir Rocky Roa ang administrative officer, diha ang atong mga budget officer, ang finance ug ang chief of clinic para usab pag-assess sa ato ang operation sa Bukas Center, no. So gitan-aw usab na nila diri unsa ang significance sa pagkuan. So kana sa panglawas lang na, So, no. accessibility ang or Yeah. accessible sa mga health facilities ato, no? Oh, nadungagan. Katauhan. Imbis kay sa RHU lang o sa community hospital nato. So nadungagan pa. So it's a complementation usab nga nahitabo tungod usab sa ato ang Bukas Center. So and other infrastructure katong diha ta karon sa Silong, katong suporta gyud, full support to the farmers, no. So mao po na siya ang dako usab nato nga kuan, labi na kay that's the pet project usab sa atong gobernador nga full support sa ato ang mga mag-uuma, no. Daghan kay ang plano ang atong halandong gobernador to sustain also the economic growth sa atong probinsya sa Misamis Occidental. So daghan ang yang kagahapon lang bag-o lang ming nagtambong sa gipahigang first governors executive legislative uh, council meeting, something like that. It's a coordinated body usab nga nagtan-aw unsa ang direction pinasukad usab sa unsa man ang mga plano usab sa atong halumdong governor ug atong i-cascade diha sa baba, no. So kanang paghatag og mga importante nga mga programa o serbisyo ilabi na sa mga vulnerable sector, mag-uuma, magsasaka, ug uban pa nga mga sektor sa katilingban. So so far naatay dako karon nga big project, ongoing project nato kanang improvement expansion sa atong pantalan, that's worth 1.2 billion pesos nga mahimo na siyang usa ka hektarya ni ato ang atong pantalan that would attract more shipping lines also. Maybe ug mahuman na siya maka-attract na og direct shipping vessels paingon sa Plaridel to Cebu. Karon sa pagkakaron Plaridel, Siquijor, Bohol and Cebu, no. So sa pagkakaroon pa na, so with the advent of the expansion, so more usab nga mga, well, maybe not only passengers but also cargo vessels ang mo dunggo usab nato diri. Mayor, ko balik ko sa sa mga farmers, no. Kaya nasa ang Plaridel, murag dako-dako gyud ang iyong farmland. You mentioned nga doon na plano, no, ang atong because sa provincial government down to the municipal government, ninyo nga alang sa mga mag-uma nga mga kaayuhan nila. So ang gitutukan ninyo karon and kano sa man ang possible nga mauan o ang bunga unya ani. Sa pagkakaroon gani umingon ka namatay katong kanina na may atong mga bisita ga gikan sa Bureau of Soil and Water Management ever since nga kana sila ga-assess gyud nato diha sa kuano hingsaka kanatay gihimo nila nga pagtuon sa kalidad or sa production yield diri sa kuan sa gihimo nga research sa ilahang gipahigayon hingsaka ang production yield usab sa ato ang uma diri, no. Namatay special to nila nga kuan saka og mga 8.2 production yield. Pero sa regular nga kuan natas mga 5.6, 5.4, no, nga production yield nga pagsaka. Tungod na sa intervention usab, ilabi na usab sa tabang sa atong halandong gobernador. Free fertilization, naa pa ang kanang sa anang fertilization, certified seeds nga gihatag o kanang nakakuan punta sa paghatag usab og ayuda diha sa paghatag og subsidy diha sa atong land preparation and even mga sa harvest. Ato pa nang gipahiluna kay naki-coordinate man ta sa nagkalain-lain usab nga mga organization sa mga mag-uuma. Kay mga organization na may harvester, no. So para mapaubos usab ang balor diha sa pag-harvest and even magani sa atong kana diskasan pa na namo aron ma-institutionalize yun kaning sa land preparation nga paghatag usab og ayuda, no, aron ma-subsidize usab ang fuel, ang operator diha ug labi na og do naman tay kanang tractor, kaugang tractor nga kana or kun do naman gani mga private nga mo kuan ma-subsidize ang ila usab nga mga gasto diha sa land preparation. So with that intervention dako na kay na siya nga factor nga mo saka gyud
reducing the cost of the uh, kanang pagtrabaho sa kauman sa rice nato nga farming. So sigurado ko musaka pod ang production niya kay ubos naman ang gasto ana. No, so kana sa nga mga Pamaagi. pamaagi, no. So, Mayor, pasabot nga, doon ay igo nga kanabang food o makaon ang Plaridel Bistro. Well, ang ato diri karon nga gitanaw gyud ng food security, no. So even magani karon ang atong halangdong gobernador nakapangumpra naman ta diri sa Plaridel, ang abot sa Plaridel. You just imagine ka kung ang presyo sa traders 16 or 17, ang atong probinsya pinaagi usab sa pundo sa atong halangdong gobernador sa probinsya mo plus 2. So meaning, dugang 2 pesos, 2 pesos. no, sa murag sa gihatag sa mga presyo sa ato ang mga traders nato ug mangumpra. So mas taas. Kaya atong kuan ni karon sa kuan kay naman tay facility karon sa Buenavista, sa Oroquieta o sa Tangog kaning libre nga pagaling, no, kay na may rice processing center. So dito na pagaling. Then pagbalik ana, mao na ning gipaningkamutan nga maubos, moabot og ang presyo moabot og 20 pesos kanang baratong bugas sa misamis nun. Sa misamis nun. Oo, nga kuan manggaling. So takan na mga pamaagi. Ang atong halagdong Rubenor, grabe, maayo kayo mo tan-aw ba? Og asa dapita nga mas maayo gyud ang paghatag gyud ana nga kuan, no. So well, mayong tigaling ano naubos man. So maybe day mga intervention, ay mga subsidy nga gihimo, no, para gyud makaabot gyud ta ana nga presyo. So, Pero gwapo ang atong bugas, ha. Dili na ingon nga sa una pa nga kay barato, kay barato, dili maayo. Pero di kalidad ang bugas nga atong ipamaligya sa mga kadiwa. So nakabaligya na ta. Kay katong kumprada diri nato like murag 16 plus 2, 18 or dapat ganito 18 plus 2, 20, no? Ang bugas diri gigaling before ato wa pa may galingan. Ang gi-utilize ato ang galingan sa paglaom. Kaya na may galingan sa paglaom nato diri, no? So gi-utilize nato, yan gibalik ra pud ato diri. Well, kanto ang presyo pa ato na ato sa 38 pa ba to? Ang presyo. So sa mga anak gikan ka sa 50 o sa 60 ubos baligya nimo og kuan ang bugas nga affordable. 38 ya karon i-reduce pa. So, 20 pesos. So, nga kuan manggaling. So, wa pa mi ka dispose anang 20 pesos nga bugas. Pero na I think na dispose na sa Tanggob o sa Usamis. So, anang kuan ni governor kanang kandiwa. Kami po diri willing po mi nga mo display or mo dispose ana kay naman mi wing ban nga sayo na mo pagsuri-suri dito sa mga kabarangayan pagbaligya sa barato nga bugas nga mahimong affordable sa ato sa katawhan. So, Usa magid nga taas gid ang kanang murag provide og bugas sa bisok, di ba? Mas dako man nato. so siguro nga moingon ka watali magutom sa Misamis Occidental nga mahimo namang affordable kana programa mo gyud sa atong halandong presidente nga gi-cascade po na siya sa ubos, no. So mga pamaagi usab nga tungod sa kamaayo usab og abtik the hardworking governor diha nato kuan gyud nga ang iyang kasing-kasing grabe gyud ang iyang kasing-kasing paghatag, no, og pagpaningkamot. Makita ang kanabang kalabuan nga umulambo po ng mga tao mismo. Yeah, mo nang ato yung mabati ang dakong gugma, no, sa atong halangdong governor. And then so kami po nga naa sa munisipyo, so maningkamot po mi pag-catch up, pag-cascade aning mga programa. So even magani as a complementation sa mga programa sa atong halangdong governor, kaning mga kadalanan usab nato sa mga barangay. Usab po na like for example, kaning ato ang rice bowl in Plaridel kanimang barangay Tipolo, Puntod to Bato, Usukan, no? So karon ato lang gisugdan nga masiminto. Ang gakuros-kuros nga dalan sa Basakan. So karon nasugdan na nato og siminto karon. Kana dugay na nga giayudahan ta sa Bureau of Soil and Water Management, pero ato karon nga na punduhan nakapanghay putag tabang gikan sa national like si Congressman Jason Almonte nga nakahatag ka-allocate usab og
pondo ni ana, no? So pasalamat pud ta kay nagyoy kanibang panagtambayayong. It's a brand of Asenso kaning panagtambayayong panaghiusa ug pagpakabana kung unsa may panginahanglan sa ato ang lungsod sa ato mga kabaranggayan. No, like for example, nakoy usa brad nga nakoy pet project nga dili sa ingon nga dako kayo like Barangay Divisoria to Barangay Sibulin. Ang dalan ana maot. Ang mga bata nga eskwela kay naman tay satellite nga campus karon sa Luok National High School sa Sibulin. Moagi sila dito sa suba. Nya kung magbaha ang suba dili makaagi. Or ang tendency mga bata kay kasagbutan man sa kikilid, mamyabas adi na mo di na noon mo maka-eskwela, di na ta mag-expect kung mahimong mayor o mahimong gobernador dito no. So karon maayo na ipasiminto na to na natay kanang sakto na ang kaagian sa una imbis kay gipatong-patong lang ang mga bato karon plastado na ug makaagi na even ang truck even ang mga kuan na to so sakyanan so kadtong gikan sa Sibulin, Quirino ug New Cartagena instead nga moadto pa sa Metro Look kung mopaingon sila sa lungsod diyan na maagi sa Sibulin paingon sa Divisoria mamanga Buena Voluntad Clarin og sentro. No, so mas nakat short na ang ilahang pagbiyahe diha tungod kay ang atong dalan gitarong naman nato makaagi naman sila no sa ato karon nga gihimo nga sakto nga dalan so kana nga mga atong nakita na sa pagsuroy-suroy o paglaag-laag nato kay dili man lang ta magpabilin diri sa opisina ang atong gitan-aw diha the more ka nga makakita well mayon ta si mayor kanunay pagita og problema. Mangita tag problema unsaon nato mahatagan og solusyon. Kay kun narata diri pura man ka sa kuan manggaling. Hindi ka makakita sa sitwasyon. Dili na to makita ang sakto nga sitwasyon. So kana siya mo na gyud nato atong anhaon gyud mismo kung mahimo pa ang mga kabaranggayan ang mga sityo aron makita nato nga kini nga concern matubag ba nato in a very short period of time or kana bang a medium or a long term kay kaning pagpangitag pondo dili man sayon nga kuan magaling no kana so far naglain-lain ato Katabang siya in terms sa economic development. yeah No, sa livelihood opportunities sa mga katawhan. Nakagila. ang kong tubig dai so daghan pa ang ato ang mga plano naghihimo sa dugang sa mga ongoing karon nga mga proyekto Oh. kaning ato ang redevelopment sa atong municipal plaza no kana siya karon ang portion na apit naman ang makumpleto natay mga uban nga mga site ana giayudahan ta na sa atong halangdong gobernador aron mahatagan nato og sakto nga lugar ang ato ang pamilya kung makasuroy-suroy and even we will establish also a playground nga safe sa mga bata kay ang base ana is a rubberized man ang modern na karon nga mga kuan og napapagitan nga para usab sa mga senior citizen nga maka-exercise ang mga so para mahimong family friendly ang ato ang plaza. Oh. Nakita nimo na wala nay labat nabagoy lisod man kay na ang plaza atong labaton. O karon makita nimo na ato na lang nabutangan og mga kusay mga para sa mga tanom no and then sakto nga parking so dili na ingon nga kanang plaza nato murag tagi cage o nga kuan so gwapo ang ato nga well daghan man ta og angay panghimuon kay naman pud tay angay pa natong pero dili man na overnight pero at least na lang in our first term nakita usab nila unsa man ang kalambuan nga atong ginahimo kay kaning ato diri ang inyong mayor is makita mabati kanunay no except og naay mga lakaw nga paggawas but during the flag ceremony from time to time na atay mga information nga angay natong ipahibalo din natong ipahibalo sa ato ang mga empleyado o kuan aron mas dali an aktibo ta nga nag-preside sa nagkalain-lain nga mga bodies like sa mga joint meetings nato sa Development Council, sa Peace and Order, sa Anti-Drug Abuse Council, sa Environmental and Sanitation Board, ato nang giaktibo sa local school board, sa local health board ug uban pa
ato nang ipang-activate aron mas makakuha ta og sakto nga feedback o makahatag ta og saktong solution sa mga panginahanglan sa tawo. In terms sa mga resources nila, pa ba yung mga challenges ng inyong na atubang? Well, ang ato mga challenges bro kaning kuan dili man sayon pod ang kwarta kay di man pod nagabaha. So ato po nang so mo na nga sandigan kasandigan nato atong halandong gobernador, Iya sila, no? Ah, Kada katabang dako. kasandigan nato ang ato ang halangdong Congressman Jason Almonte para sa mapaabot nila sa taas kung asa pud ta mangayo pud og ayuda. Kay kaning ato ang pondo gamay ra man sa atong 20% development. So pero mga challenge ninyo. mga well at least natay mga pang counterparting no nga paghimuon nga makatag usab tag mga ginagmay. So dili lang mga physical but mga other pa nga mga ayuda sama sa atong mga concern sa atong senior citizen no nga naa man po tay like mga birthday package o guban suporta panahon sa kamatayon no o like sa kalipay o sa kasakit naa ang ato ang kuan manggali ang ato ang lokal nga pangagamhanan nga mabati gyud na nila sa ato mga PWDs no o sa uban pang mga grupo sa sektor nga kuan nato so So kuan na-feel ato nila, ang no? Bisan sa mga PWDs, mga senior no citizens, nagipangga sila. naa mabati nila kay kuan sa ato para no one should be left behind. It's inclusive nga pagtan-aw nato mo na nga diha nato makita kay kanunay man tang nga konsulta sa mga tawo sa mga barangay officials nato. Pero di man ta perpekto nga paano basta ang importante proactive ta nga gadala gahatod sa serbisyo kaning atay for example kaning rural health unit atong mga midwives kaning atong mga kuan pod sa Department of Health nga mga kuan nato nga mga nurses gidisperse na sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayan aron madala gyud ang ato ang serbisyo dito na karong tuiga daghan ta og na inugurahan nga mga barangay health center mga bago Sa mga super health center. may dili super health center kun dili barangay health center nga mo'y kapunduhan nga mo'y kaanhaan sa ato usab nga mga rural health unit personnel at the same time ang atong mga barangay health workers mga BHW no nga mao gi kuan kay from time to time aron naa diha kanunay ug sa panginahanglan sa katawhan sa barangay naa din maduulan no nga kuan to Okay, balik ko rin sa hospital. Pero yung capacity na to sa hospital ba? kuan na sa naras mga 20 to 25 no kaya nga to ang Di ba siya mag-uot? well ang ato diri di man tapod anang mga grabe. Yeah. Oh, Okay. so kung dunay moabot diha nga beyond our capacity kay napamata sa we're working for level 1 pero ang atong classification gud ana is infirmary no so kung dunay mga kung sa kuan pa na ug dunay mga mahalon nga mga sakit nga angay nato balik yo adto gyud nato either provincial hospital or pinakakuan sa Mars mga cardio mga neuro related ug uban pa nami karoy ginapaabot nga basin mabutangan usab kita o dialysis center sa ato usab diri nga area no nga gikan usab sa DOH kay karon daghan gyud kayo ang mga ipangdaya mga ipangdaya kay mo sa kuan pa na mura man og di aside from that muna lang waiting na lang ta ba unless dunay mga mga well transplant kidney transplant ug uban pa pero mas maay gyud nga dili ta malipay tungod kay dialysis center kun dili we will revisit or review we will assess also sa mga intake nato kuan ang mga pagkaon nato kuan disiplina tali sa pagkaon mo ni atong pagkatan-awon Sabi lang siya. kuan Healthy ang katawan. Paano nga wala kayo madala sa mga hospital. ya gana pong ang ato lang ani is dili man tagod kanang kuan bitaw nga know it all kinahanglan kamao gitang maminaw kamao butang making istorya sa katawhan o katong paminawon kaysa katong mangingon dili nato i-underestimate ang wisdom sa mga nasa ubos nga mga mag-uuma lang mga kuan lang kun dili ato yung
paminawon. Paminaw kita. Paminaw. Sektor. Importante na kayo ang pagpaminaw, dili tong kay abi kay mayor ka, ikaw na lang masunod. Ay, wala na, dili na nato kan. Muna mapabilin tang kung sa kuan pa na magpabilin tang humble para kung diha lang pamaagi nga ang katawhan usab dili mataha pagduol sa imuha kay og moingon na ta nga murag high-end na kakaayo, high and mighty na ka na murag kuan na. First class one na. Oo. Ay, nagawa. Lisod na. Oo. Oo, kuan mga So I think na lang and then sa kanunay pagayon nga to sa Ginoo nga gihan ta kanunay ba. We will submit always to the wisdom of God, no? Sa pagdala nato sa inadlaw-adlaw natong pagdala sa ato ang lungsod aron makahatag itag saktong serbisyo nga puno sa pagkamatinud-anon ug puno sa gugma. Wala kuan nato. So salamat kay Mayor. And how about sa kining sa disaster preparedness o sa environmental protection Well, mga programs nga na? Kaluoy sa Dios aside nga na agian ta atong share line and then nay mga naguba nga mga infrastruktura sa kadalanan and then na-restore nato na siya usab sa pagpaningkamot sa atong halangdong Governor Henry Waminal o ni Congressman Jason. Ang ato lang diri nga ma-enhance usab ang kapasidad sa atong mga barangays, no? Continuous ang trainings in coordination usab sa provincial disaster sa atong probinsya o kaning sa OCD, no, sa Office of Civil Defense, no, sila magigatutok. And then aduna tay bago usab nga mga equipments nga in case ug dunay mga baha sa mga sentro nga mga lugar sa naday maka-response, no. So kana siya mo ato ang ginatan-aw and well kung sa kuan pa na upgrading kanunay sa kuan pag-innovate kanunay unsa pay mahimo nato. Mo ra ato adya ato mga abyerto kanunay ang ato ang kaugalingon ang atong munisipyo sa pag dawat sa mga kalambuan ug uban pa nga mga makatabang sa ato ang lugar, no? Nga kuan mga that specific nga kuan pero pasalamat ko nga way himpariya sa una nga nahimo grabe to nga shoreline nga baha, no? So I hope nga Hindi siya bahaw nun ang Plaridel. so far dili man ang kuan bisan pag naidako nato nga Kusog na ulan. pero di man gyud as in nga mo kawas ang kuan katulad nila nahitabo to it's an abnormal gyud to nga nahitabo in 2022, no? 2022 di ba o nga nahitabo nga wash out ang dalan ang dalan nga walay tulay karon atong napaayo napag nga na kay nga tungod to sa kuan pud kayo sa nahitabo wala nato dahuma o kuan pa. So sa kanunay consultation just like what we are doing this afternoon, no, sa agriculture o sa kuan sa naglain sa mga ahensya sa agrikultura, ACPC, ning sa insurance, no, para pagtubag sa unsa may mga sakuna nga moabot sa atong mga mag-uuma. Okay. Last question, Mayor. Unsay mga kasiguro na to in terms of transparency, accountability? Mention naman ganyan citizens participation, ipaminaw gid pud sila. Kaning ato usab nga kuan open man ta kay sa atong mga libro. So far maayo man ang ato usab nga mga kuan sa ato ang personnel sa Commission on Audit and then ang ato usab nga local finance kanunay gatan-aw, kanunay gahuna-una kung unsa pay mga panginahanglan unsa mga significant and relevant nga mga wala nato matubag nga posible nato nga makahimo tag mga realignment aron to address usab sa mga immediate nga mga concerns sa katawhan. And our legislative body pinanguluhan sa atong Vice Mayor ni Tigornes very paspas sa pag-action usab sa atong sangguniang bayan pagtubag usab sa unsa may panginahanglan kay aktibo man ang ato naman tay kanunay consultation nga ipahigaan mura ba gihapon sa gihimo ni Governor executive legislative kagahapon gidala po nato atong Vice Mayor aron po madungog niya aron sayon po masuportahan ta, no? So yun na lang nga so well so far maayo man ang ato ang pagdala maayo ang ato ang pagpadagan sa ato ang lungsod. Well open man gihapon ta usay mga constructive nga mga kritisismo dili tong mga bisan og maayo himuong dautan, di ba? Wala lang dayto maayo mahimo kay pulos na lang dautan, no, ana for the sake na lang so atong
padaplin ba ang politika, no, atong tan-awon ug unsa man ang realidad, unsa man ang makaayo sa katawhan. Nya kung na nakita nga maayo, then atong i-appreciate, atong i-praise. Pero og doon na po'y mga nakita nga dili maayo, mo lagi ko nako nga di man ta perpekto, then atong constructive na ipabot. Kung unsa man ang mga nakita nga mga dili tingali maayo nga pag-implement nato or na nakita sila sa ubos, no. Pero ang pinakadakong challenge karon nga atong itubag karon nga atong ipaningkamutan nga matubag, no, kaning ah, rehabilitation sa ato ang tubig sa water system nato sa munisipyo. Kaya nga atong water system mga 1990s pa or Okay na na di. kudugay na sa panahon ni Mayor Ernie Clarity nga nahimo natong governor o congressman. And then it was only mga 400 tingali nga mga konsumante. Karon pila naman ang ato mga konsumante? Moabot tag mga 6,000 more than pa. Nya karon na hinay-hinay lang tang pag-repair pero daghan pag yung angay i-replace nga mga pipings ko kay dugay naman kayo. Nagkaroon niya dagi problema. Oh, yeah, nagi problema and then so mo lang angay gyud pero dako-dako gyud na nga rehabilitation. So ato lang discuss sa atong congressman, sa atong gobernador kay base ng matabangan putaan ng dapita. Kay life, water is life. Oh, gini ato gikuan manggaling. Doon na sila positibo nga tubag. Maayo man sa ato pud gamay nga panudlanan ginay-hinay usab nato pag rehab and we're sourcing usab sa uban pa nga mga areas, no, nga makakuha pa ta og source sa tubig. And we submitted also a proposal for the PRDP World Bank nga matabangan kita usab ni ana sa ato ang panginahanglan sa atong tubig, no. So it should be a collaboration and cooperation nga mahimo nato. Okay. Mayor, salamat kayo sa kayo nagkaubang kanimo o pasidora kay additional information, no? Labi na sa mga katawhan sa Plaridel naging mahina o mga pagpasalamat. Sa kanunay, ako lagi awag ang tanan nga kung unsa may mga nakita nga mga kakulangon ato ipaabot sa ato ang lokal nga pangagamhanan sa ato usab nga katawhan akong ipangayo ang dunay dugang pagsabot kung doon naman gani mga serbisyo nga nakulangan pa or kulang pa, no, and then kaysa pamaagi lamang ni ana nga pagtinabangay pagtambayayong pagpakabana then sigurado ko nga mo dugang pa ang pag-asenso sa ato ang lungsod. Ang brand nato is asenso man gyud. Let's be positive nga dili ingon nga mag-ilaid sa kalisod kun dili atong ipaningkamutan nga ang atong administration makahatag og kagaan sa katawhan, no. So mo nga atong adya nga mahimong gaan o mahimo usab nga kana malahutayon ang mga serbisyo nga atong gihatag sa katawhan aron sa dugang pag-asenso. Pero una kinahanglan nga magmatidon anon gyud ta sa kanunay, no. Yan ba let's be constructive usab sa unsa man ang ato ang kakulangon pa. Kay di man gyud na siya overnight nga mahimo dayon nga kuano. So malagi ko nako nga wala may imposible sa Ginoo. Ang Ginoo ka mao mo pahilon na. Mao ginay ko nato. So ato sa kanunay ampo lang yun nato sa Ginoo nga giyahan ta nga maayo nga atong pagdala diha sa ato ang lokal nga pangagamhanan. And then we encourage also sa mga feedback usab sa nagkalain mga kabarangayan. And then I would like to emphasize also nga kung mahimo kung dunay mga pagsaway nga mahimo then ato lang ipaagi sa sakto nga pamaagi, no, nga dili lang tong nabay malis no, kay open man ta sa consultation, open man ta maminaw, and then sa kanunay gatuyok-tuyok betas ka barangayan sa as early as 5:30, 6 o'clock tuwa tas ka barangayan nangonsulta ta. Di makita man nato diya. Makita po na nila unsa po ang mga response nga gihimo nato diha sa atong mga kabarangayan. Mayor, ano kanino doon kay natay amahan sa probinsya nga nantog sa direksyon. Imo pisang sa with Governor Henry. Amo nang dako kay ta og kalipay nga si Governor Gagia nato karon ay kung sa kuan pa na brad wala tingali Mayor Godwin, wala po na nga to ang mga liderato nga nagtabang usab nato. Kaya di nato ni mahimo tanan karon wala si Governor Henry Waminal, the brand of Asenso sa maayo nga pagserbisyo
no? Good governance. Wala po tingali o wala po ang ato ang buotan nga mapailubon nga Congressman Jason Almonte, and even sa suporta usab ni Congressman Ando Waminal sa 2nd District and more sa suporta karon sa asenso representante nato si Attorney Congressman Henry Andy Waminal, no? So dako na kay na nga panagtambayayong para mas mapalambo pa gayon ang mga plano sa ato ang lungsod or sa ato ang probinsya para magpuyot ang malinawon, magmalambuon o magmalipayon. So mura gyud na makabuot na to ang 5Ms nga giingon sa atong halangdong gobernador. O pagka kana bang sa nga ani kani pagka matinud-anon gyud, no? Pagka mahigugmaon mao gyud na ato ang o sa kanon ay pagka mapausanon kana. Mura gyud na siya. Atong tanaw. So far kana lang o ampo na to sa Ginoo. Ug pasalamatan na to sa kanon ay. Okay. Salamat kay Mayor sa inyo nagkaubang kanamo, no? At least na bati na to, no? Imong mga nagkaniyang impormasyon gikan sa imong opisina dito sa Plaridel. Thank you for kaninyong tanan. Sa kanunay, balik-balik na mo. Thank you. Okay. Ato nakauban makikilaan ato ang mayor dito sa Plaridel, Mayor Gadwin Dumon. Kaman ako dito sa Plaridel si Double D45 Dugong Bargamento. Kinis Double D8, Manuel Ronquillo Jr. Salamat, may adlaw.